umaga everyone. I'm Rachel at welcome sa aking channel. So marami po talagang mga Pilipina na may mga jowa o asawang Italiano ang nagpi-PM sa akin na gumawa daw ako ng video kung ano yung mga requirements na pinasa ko nung nag-apply ako ng visa papunta rito sa Italy. Sa lahat mga sis, kung mag-apply kayo ng type D visa or sa spouse visa is dapat na pa-register nyo na po yung kasal nyo sa Italy. So, gawan ko na lang din ng bagong video paano ipa-register yung kasal sa Italy. Ito po lahat ng requirements ito. Babasahin ko na lang isa-isa. Tapos, sasabihin ko po sa inyo kung ano mga requirements. Dito sa number 1, yung application form mo sa type D visa, kailangan po lahat yun may sulat kayo. So, it's a form po na fill upan nyo. Dapat walang bakante. So, kung kunwari hindi applicable sa inyo yung tinatanong, may tinanong tapos hindi naman ninyo alam or hindi kayo sure, pwede nyo naman lagyan ng not applicable. Basta wag po bakante kasi pag binakante nyo yan, papasulatan din sa inyo yan, papaulitin lang din. Yun naman ang 2x2 picture. So yung akin, nag 2x2 picture ako sa isang mall sa Cavite. Kaso nang pumunta na ako sa embassy, sa BFS, hindi nila tinanggap. Nakalabas yung ipin ko. Ngumiti daw ako, tapos nakalabas yung ipin ko. So, ang nangyari, nagbayad ulit ako ng 250 sa embassy. Tapos, kung wala pa kayong picture, wala kayong 2x2, pwede naman sa loob ng BFF na kayo. So, yung bayad, passport. Siyempre naman lahat na mag-a-apply ng visa, meron ng passport, diba? Tapos, kung may old passport na rin kayo, ipopotocopy nyo na rin po yan. Yung bagong passport nyo, saka yung old passport. Yung validity ng inyong passport, kailangan nyo din po pala ipapotocopy. Dito ang daming nagkakamali dito sa Nola Osta na to. So, ang Nola Osta po talaga is para lang po sa mga foreigner. Anong foreigner? Kasi foreigner din ang asawa natin. Kung yung asawa mo is Filipino na nakapagtrabaho sa Italy at gusto kang kunin, yun, kailangan mo talaga ng Nola Osta. Gawa na lang natin ng other video kung ano yung paano process pag may Nola Osta. Yung number 4 natin is marriage certificate po yan. Hindi yung marriage certificate natin sa Pilipinas ha. Kasi before ka naman kasi mag-apply ng visa, dapat na-register na po yung marriage certificate mo sa embassy. Sa Filipino embassy or na-rehistro na sa Italy ng direct. Is photocopy ng passport ng asawa mo. O kaya kung may ID siya, mga identity card. So yung pang-anim, yung proof of relationship, kasi kasal kami ng asawa ko. Ang ginawa ko, yung mga photos namin ng kasal, tapos yung photos namin ng unang visit niya sa akin, ng pangalawang visit niya, tapos yung kasal namin, tapos ilang conversation namin, na nag-chat pa lang kami, bago pa siya pumunta ng Pilipinas. Yun lang yung proof of relationship ko. Siguro nakailang page ako nun. Kunting lang naman yun, 3 page lang ata yung pinagsama-sama ko, pinag-collage ko lang siya, para ba hindi magastos. Siyempre, alam naman magawa ka ng isang libro, di ba? So, ang ginawa ko ng 3 page lang. Yung iba kasi, nakikita ko, sobrang dami nilang proof of relationship. Pero ako naman, just nakapasa naman ako sa 3 page lang yun. Pero ganun lang din ang gawin yung mga sis para hindi magastos kasi magpaprint. Ibibigay sa inyo ng BFF, sobrang konti lang. Kaso, syempre, para mas tumibay pa po yung ating pag-apply at sure na ma-approvean tayo, magdadagdag tayo ng ilang mga documents. So, ang dinagdag kong documents nung time na yon is yung work permit ng asawa ko sa trabaho niya. So, pwede naman kasi matibay ding ebidensya yung sa bangko ng asawa mo. Pero kasi yung asawa ko, ayaw niya mag-provide ng bank account. So, ang ginawa ng asawa ko, ang pinrovide niya sa akin is yung work permit niya sa trabaho. Pwede naman po yun. Mga secondary lang po itong babanggitin ko ha, para sa information lang. Account, kung willing naman si Mr. magpakita ng bangko niya. Tapos, kaya lang, yun ipapa-abogada mo pa po yun, yung bank account ng asawa mo. Tapos sa Italy niya pa po yung gagawin. So, mas malaki pang gastos. So, kung gusto niyo naman makatipid at ayaw magpakita din ng asawa mo ng bangko, ng laman ng pera niya sa bangko, tulad ng asawa ko, ang ginawa namin is, yung work permit lang ng asawa ko, tapos yung payslip niya. Ganun lang, yung payslip ng asawa mo kasi makikita na doon kung magkano sinasahod niya sa isang buwan. Ay, yung aming titulo ng bahay. Titulo ng bahay ng asawa ko, pinasa ko din yun. Pinaka-importante siguro yun kasi para malaman kung saan ka titira o kung may matitirahan ka man doon sa Italy.
cover letter. Huwag niyong kakalimutan mga sis. Noong una, akala ko walang cover. Ang isusulat mo na lang naman po sa loob ng cover letter mo is yung tungkol sa mga requirements. Kung ano yung mga ibibigay mo requirements, sabihin mo doon. Yung date, kung kailan ka aalis, kung anong plano, bakit ka pupunta sa Italy, ano yung rason, ba't ka pupunta doon. Tapos, yun lang, halos yun lang naman yung... Meron kasi akong napagtanungan, napakamahal niya. Nakapagtanong ako kung magkano magpa-assist para pagkuha ng visa. So, 10,000, diba? Sayang. Yung iba nga daw, pumapatak ng 100,000. My God. Sayang naman, pwede ka naman mag-DIY tulad ng ginawa ko. Sponsorship form. Parang dyan natin sa embassy, da-download mo lang yung online. Italian Embassy Online. Makikita mo yun yung sponsorship. Para pila pa ng asawa mo doon, tapos sa dulo doon may signature. Katibayan na akuin niya lahat ng responsibilidad, lahat ng expenses pagpunta mo sa Italy. So, ayun lang naman. Tapos ipasa mo. Tapos mag-wait ka lang ng 2 hours. Dati kasi nung nag-apply ako, wala pang biometrics. Pero may nakapagsabi sa akin ngayon, isang Pilipina, na kailangan na daw ng biometric. So, waiting na lang. Yun ang tagal na proseso yung pag-aantay para sa ating lahat. So, thank you for watching po. I see you in my next video. Ciao!